O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, hindi pa rin pala patay si Blackbird dahil muli nitong hinawakan si 13 sa leeg. May panggagamitan daw itong iba. Nakita ito ni Seven na agad sinaksak ang kalaban. Pero sinabi ng kalaban na hindi daw ganun kabilis ang bida. Pero pinahaba ng bida ang espada at tinusok ang kamay ni Blackbird at nabitiwan nito si 13. Bumukas ang dibdib ni Blackbird at nagpalabas ng laser. Nakailag si Seven pero dinagat siya ng birdie. Nakaatake pa ng espada si Seven at habang nahuhulog ay binalak siyang patamaan ni Birdie ng laser. Pero inunahang tinusok ito ni Seven gamit ang espada. Pumutok ang espada ng bida sa tiyan ni Blackbird at kunwari nasaktan ito. Pero muling ngumiti at sinabing hindi daw siya namamatay. Inatake niya ulit si Seven na mabilis at magaling pa rin sa pagdepensa at pag-atake gamit ang espada nito. Napansin ni Seven na mahina si Birdie sa liwanag, kaya ginamit niya itong advantage kay Blackbird, kaya nasaktan ang ibon. Naalala ni Blackbird na siya daw ang Black Hero. Nagsuot siya ng pantakip mata at nag-transform na Blackbird. Pero tinalon siya ni Seven gamit ang espada at tinanggal ang panakip mata. Saka sinaksak ang puso nito gamit ang makapangyarihang espada. Naalala ni Blackbird ang mga namatay na kalahi at pag-alit na hinawakan si Seven at inatake gamit ng shadow pakpak nito. Kaso ay nag-activate ang espada ni Seven at nanghina si Blackbird. Naalala niyang hindi pala siya immortal kundi ay hindi lang nasasaktan. At dahil sa pagkasaksak ay namatay itong pangit na nahulog. Nilapitan siya ng dating chicks ni Seven na si Manju Saka at ginawa siyang gwapo. Saka umasta itong aatake kina 7 at 13 dahil ito ang misyon nila. Ipinakita naman sa kinaroroonan ng HQ ng mga Killers League. Naiwan doon si Blue Phoenix at sinabi sa master nito na isa rin daw siya sa mga nais patayin ang boss ng mga killer. Nagliwanag ang armas nito at inatake ang master. Pero agad siyang pinigilan ng babae ng master sa tagiliran kaya siya napa-atres. Sinabi ng master na kahit mensahero lang ang babae ay mas malayong mabilis ito sa ibang killers. Walang tigil na inatake ng babae si Blue Phoenix gamit ang kutsilyo nito. Mabilis daw ito sabi ni Blue Phoenix sa sarili, saka mabilis na umikot-ikot ang babae sa kanya na naghahanap ng butas para makaatake. Ngunit ginamit ni Blue Phoenix ang chi nito at napaatras ang babae. Naiisip ni Blue Phoenix na dumiretso sa boss at gumawa siya ng malaking barrier para hindi sila maistorbo ng babaeng extra. Ipinakita ang nakaraan ni Blue Phoenix. Dati pala siyang anak ng isang emperor at masaya silang namumuhay sa isang bayan. Ngunit isang gabi ay inatake sila ng grupo ng kalaban na walang iba kundi ang leader ng killer squad. Pinatay ng mga killers ang kanilang gwardiya, at sa harap ni Blue Phoenix ay lumabas ang killer master na long hair din. Marami din daw itong mata. Baka kalahi ng Super Saiyan na sinuntok ni Saitama. Sinaksak ng Emperor ang kalaban pero hindi ito namatay, saka siya naman ang nasaksak at namatay ang Emperor. Sa galit ay mabilis na umatake si Blue Phoenix, ngunit mabilis siyang iniligtas ng ina mula sa kalaban kaya ito ang namatay. Kinuha ng kalaban ang pendant ng tatay ni Blue Phoenix at hinayaan ang bata na madaganan ng nasusunog na bahay. Tumayo ang boss sa harap ni Blue Phoenix at paglabas nito ng espada ay nagbago ang anyo nito at naging higanti. Samantala ay nagamot naman si Cola dahil sa dinala na gamot ng manok at sisiw. Nagtanong si Cola kung nasaan si Seven pero hindi rin alam ni Daibo. Binigyan siya ni Cheap Life Juan ng bagay na ibigay daw sa mga tao nito para sabihing tulungan nila si Seven. Naisip din ni Cola si Boy Labo na naghanap din ng pwedeng gamot niya. At pinakita nga ito na busy pa rin sa paghahanap. Sa Xuanwu ay galit ang ilang tao na hinahanap si Daibo para gawing lechon. Biglang lumabas si Daibo sa tunnel at pinaligiran nila ito. Ngunit kasama ni Daibo si Xiao Fei na naging macho ulit. Nag-advertise ito ng pampalaki ng katawan at mas lalong naging maskulado sa harap ng mga tanod. Kaya natakot sila at tumakbo. At yung nagsabing gagawa ng litsong manok ay nabahag ang buntot. Nagpunta sina Daibo sa mga bodyguard ni Cheap Life Juan na boss ng Xuanwu. Gamit ang cellphone na Chi Energy ay tinawagan ng isang bodyguard ang mga tao at nalaman nilang nasa Condor si Seven. Narinig din ito ni Zan na dating tumulong noon sa mga bida para makatakas. Nagpunta ng Condor sina Daibo at kasunod lang nila si Zan na tumakbo. Nagtataka si Zan kung bakit pinatay noon ni Killer 7 ang master niya. Ipinakita na nawalan ng malay ang bida at binabantayan siya ni 13 laban kay Manju Saka. Ginagawa lahat ni 13 ang makakaya laban sa karibal na mas malakas na babae. Dahil maganda daw at hindi brutal ay gumamit si Manju Saka ng purple powder na power nito. Kapag naamoy daw ito ng biktima niya ay makakatulog lang sila at hindi masasaktan. Nawawalan na ng pag-asa si 13 nang biglang dumating si Xiao Fei at tinanggal ang kapangyarihan ni Manju Saka. Bigla ding umatake si Daibo na naging manok na tigre.
Mabilis na dinala ng maskuladong sisiw ang bida at inutusan din ni Daibo si 13 na sumama sa pagtakas. Napunit nito ang damit ni Manjusaka kaya nagalit ang babae na umatake gamit ng matutulis nitong bulaklak. Nag-ala Spider-Man naman si Daibo na umilag saka biglang naglaho sa harap ng babae. Ayos na sana ang pagtakas pero biglang may sumali na lupa at nauntog si Xiaofei. Saka lumabas si Shimen na ginamitan ng chakra si Xiaofei. Naitapon si Seven at saka patuloy na sinaktan ni Shimen ang maskuladong sisiw. Kaya naging sisiw ulit ito. Papatayin sana ni Shimen si Seven na walang malay. Pero mabilis siyang kinurot ni Zan sa kili-kili. Ngunit sa loob-loob ay nasaktan si Zan. Biglang dumating si Daibo at tinapon si Xiaofei at kinuha si Seven para tumakas. At iniwan nila si Zan sa harap ni Shimen. Ngunit gamit ang kapangyarihang lupa ay bumulusok pataas si Shimen para tuluyan si Seven. Ngunit hindi nagpaiwan si Zan at mabilis na sinundan si Shimen gamit din ang mga bato na nahuhulog. Nang susuntukin na ni Shimen si Daibo ay pinalakas ni Zan ang daliri, at nilike ang paa ni Shimen na nakiliti, at nahulog. Kaya nakatakas ang mga bida. Sinabi ni Zan kay Shimen na may kailangan siyang malaman kay Seven. Samantala ay pinakita naman si Manjusaka na nahuli nito si 13 na nawalan ng malay. Sa isla ni na Seven ay pinakita ang mga dating killers na nakalaban ni Seven. Yung ninjang nakalaban ni Seven sa CR ay naging customer din pala niya sa kanyang barbershop at nagbagong buhay. Nagnegosyo sila ng isang grocery at dahil natatae ang kasama ay tumakbo ito. Habang nagwuwushu ay pumasok ang isang holdapper at dahil ninja ay lumaban ang may-ari. Ngunit natalo siya at pinagkamalan din siyang holdapper doon. Nakita ng magnanakaw ang rangko niya sa Killers League na pang 10,000, kaya pinagtawanan siya at kinain ang paninda niya sa harap niya mismo. Saka nakita ng magnanakaw ang first prize na LCD TV. Nais daw niyang sumali sa raffle kaya tinutukan niya ng baril ang nagbebenta. Saka inutusan siya ng magnanakaw na mag-scratch sila ng ticket na 2. Kaso nang maubos na lahat ng ticket ay walang nanalo. Scam pala yung raffle. Saka inutusan siyang magluto ng noodles para sa magnanakaw. Nagluto nga siya at nilagyan niya ng maanghang na ketchup ang noodles ng kalaban. Ibibigay sana niya itong may balak, pero nakaapak siya ng bottled water kaya natamba. Sinabi ng magnanakaw na wala siyang silbi sa lahat ng gawain nito at naglakad na ito palabas. Sinamantala ni Normal Assassin ang pagkakataon at inatake ang magnanakaw. Gamit ang tong ay tinanggal nito ang maskara ng magnanakaw. At dahil nakita daw ng bida ang mukha niya ay papatayin niya ito. Saka pinagbabaril ang mga ilaw doon. Natakot namang nagtago si Normal Assassin, ngunit naalala nito ang isang babae na nagustuhan siya dahil sa kanyang pagtulong. Dahil dito ay lumakas ang loob niya at inilawan ang magnanakaw. Binaril ni Lukeism ang ilaw, pero agad siyang sinipa sa tagiliran kaya naiwan niya ang baril. Saka nag-agawan sila sa bag na may lamang pera. Sinakal ng sales clerk ang taba, ngunit kinagat siya. Kaya na-finger niya ang ilong. Ngunit di naganan siya. Pinupulot ng kalaban ang baril pero tinapunan niya ito ng tubig. Saka dumating ang boss, kaya pinagtulungan nila ang magnanakaw. Nagpunta si White Fox na isa ring killer sa bahay ni na Seven. At doon kahit walang tao ay nakialam pa rin ang lalaki at nakita nito ang mga larawan ng bida ka-selfie ng iba. Sinabi sa iba na mahahanap nila ang bida doon. Nakita nito ang matandang Chen at pinakita ang litrato kung nakita ba ito ng Coast Guard. Sinabi ng matanda na hindi niya nakita ang bida ng ilang buwan at baka nagbakasyon ito. Nagpakilala kasi si White Fox na pinsan ng bida kaya tinawagan nila ito. Kasalukuyan palang ginagamot ang bida sa lugar ng mga psychic. Sinabi ng miracle doctor na di niya magamot ang bida kaya nagalit si Daibo at nagkasagutan sila. Ngunit biglang dumating si Stan Prince dala ang magaling na doktor. Samantala ay nilapitan ni White Fox ang dalawang dating assassin at nagtanong tungkol kay Seven. May inilabas na calling card si Ichiro na binigay daw ni Seven sa kanya. Nanghiram ng cellphone si White Fox. At habang inaabot ito ni Ichiro ay nakilala niya na isang malakas na killer ang kaharap nila. Nagising naman si Seven at agad nitong hinanap si 13. Pero sinabi ni Daibo na siya lang ang nagawa niyang maligtas. Saktong tinawagan siya ni White Fox at sinabihan siyang umuwi sa Chicken Island kung ayaw niyang mamatay lahat ng tao doon. Nagpapalipas ng oras si White Fox sa tabing dagat at nakita ang masayang mga larawan ni Seven at nainggit siya. Pinatamaan siya ng water gun ng mga bata, at pag-alis ng mga ito ay tumayo siya. Sa kagamit ang daliri nito ay pinagbabaril niya ang mga bahay doon. Pinasabog niya ang marami kaya naghanda ang mga marunong lumaban doon kasama na ang aso at pusa. Bagsak si Normal Assassin samantalang hawak ni Ichiro ang kanyang espada na natatakot. Pinakitang mabilis na kinuha ni Chairman Jiang ang natitirang yaman nito at binayaran ang doktor na lunasan si Red Tooth.
Ngunit sinabi ng doktor na magagawa lang niyang ma-extend ng 7 araw ang buhay nito. Kaya dinala ni Jiang ang walang malay na Red Tooth at sumakay sila ng bangka. At muling naalala ni Jiang noong maganda pa siya. Masaya silang naglalakad ni Red Tooth noon. At sinabi ng lalaki na mahal niya ang babae at pwede silang umalis para walang maging hadlang. Pero hindi pumayag ang babae. Sinabi ng kanilang leader na si Jiang ang gagawin niyang next leader. Tatanggihan sana ito ni Jiang pero napilitan siya nang makitang may sakit na ang master. Sa coronation ay nalungkot at nagalit si Red Tooth nang maging leader si Jiang. Kaya nang magkita sila sa daan ay umalis ang lalaki at hindi na nagpakita pa. Kalaunan ay tinuturuan ng master si Jiang ng Lotus martial art technique nila. Pero di siya makapag-concentrate dahil sa kaiisip kay Red Tooth. Isang araw ay nagulat siya nang magkagulo ang paligid. Iyon yung araw na kinain ni Red Tooth ang pinagbabawal na demon blood arts. Kaya naging vampira si Red Tooth at marami siyang tinikman na nakadamit ng puti. Hindi makontrol ng lalaki ang demonyong kinokontrol siya kaya mas marami pa siyang napatay. Dumating ang master nilang babae at gamit ang kapangyarihan ay naisil nito ang halimaw kay Red Tooth. At nang hina ang kumakain ng regla, papatayin na sana ito ng master nang biglang nilapitan ni Jiang ang lalaki at sinubukan itong iligtas. Ngunit sinabi ng matandang master na matatanggal siya sa paaralan at paparusahan siya kapag tinulungan niya si Red Tooth. Ngunit namili si Jiang na tulungan si Red Tooth. Kaya siya ang nakatanggap ng parusa na sana ay para kay Red Tooth. Maraming beses siyang natama ng kidlat at tumanda ang itsura ni Jiang. Ngunit nailigtas niya si Red Tooth palabas. Kalaunan daw ay namatay din ang master nilang babae, pero di ito nakita ni Jiang. Naikwento lahat ito ni Jiang kay Red Tooth habang dala ang lalaki pabalik sa kanilang pinagmulan. At doon lang daw iligtas si Red Tooth. Ipinakita naman ang kwento ni Red Tooth. Pinagtatawanan siya ng ibang mga mag-aaral doon dahil mahal nito ang kanilang next leader. Naasar siya at inupakan ang isa. Pero kalaunan ay siya ang binugbog sa isang liblib na lugar sa kainiwan. Kaya para maging malakas ay pinuntahan niya ang kulungan ng isang demonyong naliligo sa lava. Sinabi ni Red Tooth na hiramin ang kapangyarihan ng halimaw para makumbinsi niya ang master na tanggalin ang kadena nito. Ngunit sinabi ng demonyo na ibigay na lang ni Red Tooth ang katawan at lalakas silang dalawa. At ginawa naman niya ito, kaso nga lang ay di niya makontrol ang demonyo at siya ang naging sunod-sunuran sa pagpatay nito. Naalala din niya na si Jiang ang nagligtas at naglabas sa kanya. Pero iniwan din kasi siya nito. Nagising si Red Tooth sa paliguan ng demonyo kaya siya lumakas. Nakita rin niya si Jiang sa labas na naging bata ulit. Nag-usap sila saglit at sinabi ni Jiang na kinailangan niya siyang lagyan ng selyo ng White Lotus para mamatay sana ang halimaw. Pero kumain kasi ng dugo ang lalaki kaya lumakas ang halimaw sa kanya. Ngunit pinagtapat ng lalaki na siya daw ang nang-iwan sa martial arts nitong White Lotus para lang palakasin ng halimaw. Kaya kahit kailan ay hindi niya iiwan ang kapangyarihan. Sinubukang sirain ni Red Tooth ang kadena pero nakasil ito. At sa kabilang dulo ay nakakadena naman kay Jiang. Nais daw hanapin ni Red Tooth si Blue Phoenix para maghiganti. At hinila ang kadena kaya naglaban sila. Naitapon si Red Tooth sa lupa na sinira-sira ito ngunit maliksi na umilag-ilag ang babae. Sa kagamit ang martial arts ay sinipa at sinuntok ang halimaw na naitapon. Nasaktan si Red Tooth at muling naalala ang pagkabugbog sa kanya ng mga tao. Kaya buong lakas siyang umatake na nais pumatay. Pero unti-unti siyang tinali ni Jiang gamit ang kadena. May patingin-tingin pa sila sa mukha. Tuluyang nataliin ni Jiang si Red Tooth na binalak siyang kagatin. Pero nagagandahan sa mukha ng babae. Pero dahil bad breath ay pinagsasapak siya ng babae. Pinalipad siya sa ere. At gamit ang martial arts technique ay naging malakas ang babae. Ngunit hindi niya pinatamaan si Red Tooth. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang halimaw na saktan ang babae. Nagkakatitigan sila nang sinabi ni Red Tooth na naa-activate lang naman daw ang power ng babae kapag may kahalik siya. At walang tao doon kaya malaki ang posibilidad na hinalikan niya ang lalaki. Kaya nag-blush ang babae at naalala ni Red Tooth ang kanilang sweet moments. Kaso ay panira ang ringtone. Sinagot ito ni Jiang at nalaman niyang inaatake ang kanyang barangay. Samantala ay nag-iisip si Seven na nais niyang iligtas ang Chicken Island. Ngunit sinabi ni Daibo na mayroon pang ibang malalakas na tao doon. Pero umalis si Jiang at ganun din si Indestructible Virginity kasama si Eleven. Sinabi ni Cola na nais niyang balikan ang ina at tinawag si Stan Prince para ihatid siya. Sinabi ni Stan Prince na walang magagawa si Seven sa kalagayan pa niyang iyon. Kaya siya na lang daw ang lalaban sa nanggugulo sa Chicken Island. Pero nagpalusot siya na ginagawa niya ito para ay pakitang mas malakas ang technology ng Stan kaysa ang martial arts ng Xuanwu. Saka umalis sila ni Cola. Sinubukang umatake ng mga pusa at aso at binalak nilang bugbugin si White Fox.
Nag-ingay gamit ang rock and roll si Mad Bark pero sinira ni White Fox ang gitara nito. Umatake naman ang mga pusa pero marami sa kanila ang naging basura. Kaya sila umatras. Sinabi naman ng doktor sa bida na may 3 klase ng lason na na-stock sa katawan niya. Ang una ay ang lason ng bulaklak ni Manjusaka, ang pangalawa ay lason ng punyal na nagpapabaliw. At ang pangatlo ay ang amnesia na hindi niya pag-alala sa nakaraan. Nais malaman ng bida ang nakaraan nito, pero pinigilan ng manok ang doktor. Pero sinabi rin ng doktor na wala siyang gamot. Naamoy ng bida ang pagkain at nagutom ito. Kinagabihan habang tulog ang mga kasama ay lumabas si Seven. Binigyan siya ng hotdog ng mayaman na pulubi. Sinabi ng peking pulubi na tinatakbuhan niya ang trabaho dahil sa dami, samantalang nais malaman ng bida ang nakaraan nito kahit mahirap. Kaya pinagtatanggal nito ng damit si Seven para daw magamot siya. Pero naroon din ang doktor, si Daibo at Xiaofei. Humingi ng patawad si Daibo dahil nais sana niyang hindi maalala ni Seven ang nakaraan para madali niya itong mautusan. Ngunit handa na siya ngayon. Saka naghubad sina Seven at Pulubi at ginamot siya ng Pulubi. Samantala, dahil wala pa si Seven ay binalak patamaan ni White Fox ang ilang tao. Ngunit dumating bigla si Stan. Nakita nito ang record ni White Fox na pumatay ng tao nila. Kaya walang paligoy-ligoy na inatake niya si White Fox. Hinampas lang ni White Fox si Stan Prince na naihagis. Saka pinatamaan ng Chi-Ball pero mabilis ding sinalag ng android. Nag-kill mode si Stan Prince at pinatamaan ng kanya ng monk na Sensui. Inakala pa niyang naglaho ito, ngunit lumabas sa tabi niya at hinawakan ang kanyang armor na biglang sumabog. Kaya natalo ang naka-diaper. Papatayin na sana ito pero lumabas si Cola at sinabing hindi magandang panalo kapag pinatay ni White Fox ang mahina. Humingi ito ng 1 araw para mag-charge daw ang prinsipe at makalaban. Para hindi daw maboring ay pinagbigyan sila ni White Fox na mag-charge at maglaban ulit bukas. Pinuntahan ni Cola ang nakastore na energy sa ilalim ng isla para kunin ni Stan Prince ang power nito. Pero hindi daw sapat dahil kailangan pa nilang i-process ito para maging usable energy. Sinabi ng isang rabbit face na darating si Jiang pero kaya daw ni Prince na kalabanin si White Fox. Paglipas ng 1 araw at gabi, habang kumakain si White Fox ay nakita nito ang pagdating ng isang nuclear. Pero sinira niya ito gamit ng power. Dumating ang eroplano ni Prince na naging Gundam. Saka mabilis na inatake si White Fox. Pero dahil maninira itong monk ay sinira niya ang panangga. At ang isang kamay ng robot. Nahuli siya ng robot, at biglang lumabas si Prince sabay tusok ng laser sword nito. Ngunit kaya ni White Fox na manipulahin ang enerhiya at nahawakan pa si Prince. Sinira nito ang robot arm ni Prince kaya naitapon ito. Saka din niya sinira ang Gundam. Walang kaya si Iron Man dito. Bumagsak ang prinsipe at papatayin na sana siya ni White Fox. Pero biglang naglaho ang power niya dahil hinawakan siya ni Cola. Saka sinabi ni Cola na umatake si Stan Prince. Kaso ay nagawa ni White Fox na maitapon si Cola na kanyang sinundan ng mangwawasak puri na orb. Kaya na-distract si Prince at inuna na niligtas ang babae kaya siya naatake at pareho silang nawalan ng malay. Sinabi ni White Fox na dapat patayin si Cola at papatayin na rin sana ito ngunit biglang natabig ang pag-atake niya. Naipakita si Lizard na inutusan pala ni Seven noon na bantayan si Cola. Pinyulaputan nito ng dila si White Fox saka tinawag si Ichiro. At nagawa ni Ichiro na patamaan ng bala ang nadaplisang kalaban. Ngunit tinapon silang dalawa ni White Fox na sinundan ng orb. Nakailag silang dalawa pero napitpit si Lizard. Dahil takot ay tinawag ni White Fox si Ichiro na bakla. Kaya tumayo ito at umatake pero paulit-ulit lang siyang sinampal ni White Fox. Naalala din itong si White Fox din ang nangbugbog kay Normal Assassin. Kahit walang kaya ay patuloy sa pag-atake si Ichiro. Sumali din ang mga batang babae ni Jiang ngunit maging sila ay palpak. Nagawa ulit ni Ichiro na masaktan ng bala ng espadang baril si White Fox, ngunit naitapon siya at ginamitan ng kung fu at tuluyang nahilo. Papatayin na sana ang mga babae pero niligtas silang bigla ni Red Tooth. Dumating daw ito dahil may kasunduan sila ni Jiang. Inilabas ni Red Tooth ang power at inatake si White Fox na naglabas ng malaking orb. Pero patuloy si Red Tooth na sumulong at nagawa nitong makalmat ang dibdib ni White Fox. Pero binalot ng kapangyarihan ni White Fox ang halimaw. Pinakita naman ulit ang master ng Shadow Clan at ni Phoenix. Naging higanti ang master at inatake si Phoenix na napaatras dahil sa malaking espada ng Big Boss. Nakailag si Phoenix at nagpalabas ng Phoenix na umatake sa kalaban pero walang gaanong epekto. Saka siya napaatras ulit dahil sa lakas ng bayo ng maraming mata. Patuloy sa pag-atake ang Big Boss na inilagan ni Phoenix. Habang naglalaban ay naalala ni Phoenix ang master nito na nagligtas sa kanya noon. Namatay din ito sa kamay ng kalaban pero nagawa ng master na matanggal ang isang kamay ng kalaban.
at sinabi kay Phoenix kung ano ang teknik na iyon bago namatay. Ginaya ni Phoenix ang technique stance at iniwasan ang peking pag-atake ng kalaban. Saka nag-timing ito ng pag-atake, at sa isang iglap ay ginamit ang buong lakas sa pagtira. Nagawa naman niya, pero pumagit na ang babae at ito ang nasaksak at nagawa pa siyang saksakin sa kamay. Nakaligtas ang boss at nalaman natin na robot tech mula Stan pala ang babaeng namatay. Sinabi ng boss na si Blue Phoenix pala ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang top rank assassin pero nagpapanggap lang itong mahina. Itutuloy sana ni Phoenix ang pag-atake ngunit biglang pinakita ng robot ang malaking screen na nilagay ni Manju saka ang walang malay na 13 sa tahanan ng mga Medusa. Ginawa nila ito para mag-isip si Phoenix na umalis agad para iligtas ang chicks. Pero sinabi ni Phoenix na ponlang niya ang babae at wala siyang pakialam dito basta mapatay niya ang big boss. Saka umatake ulit si Phoenix gamit ang parehong sword technique. Pero hindi ang boss ang namatay kundi ay ang robot ang sumabog. Saka nakita ng nasaktan na boss ang nabutas na bintana kung saan dumaan si Phoenix. Sa kinaroroonan ni 13 ay dumating ang mga taong ahas na kakainin sana siya. Pero ginawa silang giniling ni Phoenix, at saka umalis dala ang babae. Nasaktan din si Phoenix kaunti. Nagpakita si Manju saka at sinabing may lilipat ang lason sa sino mang hahawak kay 13. Pero sinipa ni Phoenix ang isang bato at naitapon ang babae, kaya nakatakas ang mga bida. Kalaunan ay sinabi ni Phoenix ang lahat ng katotohanan kay 13. Nang makita nito si Seven na nilabanan si Red Tooth ay nagkaroon siya ng plano. Inutusan niya ang babae na saksakin si Seven para maging baliw habang ito ay nasa Xuanwu. Para siya ang pagkaabalahan ng mga killers. Sa paraang iyon ay malalabanan niya ng harapan ang Big Boss. Alam din niyang malalagay sa panganib si 13 kaya niligtas niya ang babae. Saka nagpakilala na siya ng kung sino siya, at binigay ang espada sa babae at sinabing nais niyang ito ang magpapatuloy ng totoong sword skill ng lahi nila. Inutusan din niya ang babae na magpunta sa isa pang magiging master niya dahil wala na siyang panahon para turuan ang babae. Dahil magiging wanted na siya sa Killers League. Sa paglalakad ni Phoenix ay inatake siya ng maraming killers. Pero madali niyang pinatay ang mga ito. Maging sina Manju saka at Shimen ay nagsamang nilabanan siya. Kaya nagawa nilang masaktan si Phoenix lalo na at may lason pa ang katawan nito. Ngunit ginamit ni Phoenix ang espada at natusok si Shimen. Inatake siya ng babaeng malaki ang boobs at nasaksak nito ang bida. Pero mabilis na hinawakan ni Phoenix ang kamay ng babae at ito ang kanyang sinaksak na natamba. Kalaunan pa ay dumating ang Big Boss at muling nagbagong anyo at handa na siyang umatake kay Phoenix. Sayang at nabitin tayo. Antayin natin ulit ang next season. Kung nagustuhan mo ang video ay palike naman yan, para di ko utusan si Zan na like ang mga kili-kili ninyo. Joke, panoorin mo rin ang iba naming post.